Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, ang Itbulaga po ay may pa-memes na ganito. Kulang sa tulog, pero busog sa chismis, at makikita natin dito ang picture ni Bossing Vic Soto na naniningkit ang mata. Paano ba naman kasi nitong nakaraang araw po, merong sumambulat na chismis. Madaling araw ito isinambulat. Instead na matutulog na po ang mga tao, nagbasa pa po ng chismis tungkol ito doon sa dalawang mag-collab team siguro naman po. Alam nyo na po yung isyong yan. Itong admin ng TBJ na page, updated ha. Samantalang binida naman po ni Tito Soto ang 100 law na ipas niya po para sa legislative approach. Sabi niya nga dito, as a senator with over 100 law pass, my legislative approach has been resolute. Solve the problem at its roots. Walang pasikot-sikot na landas, diretsong lunas. Tapos, may stand on issues concerning Filipino families, business, and communities. Labor, yes to minimum wage hike. Government efficiency, yes to government right-sizing. Crime and safety, yes to Pogo ban. Truth and democracy, yes to anti-fake news. So yan po ang mga gustong ipatupad po ni Tito Sen pag siya po ay nanalo. Ngunit subalit at tatapot, nagbasa nga po ako ng comments sa naturang post nitong si Tito Soto, at ito nga po ang kumuha ng attention ko, ang naging comment ng isang netizen. Sabi niya, no, big no. Di kami boboto sa'yo, taga Mindanao. Sorry po, solid Duterte kami. And ito pa yung comment niya, wala kang maasahang boto sa amin dito sa Mindanao. So ang Mindanao po kasi ay ano po yan ng mga Duterte. So hindi lang naman sa Mindanao kukuha ng boto, marami pa namang lugar. And ito pong si Tito Soto ay malakas sa tao dahil syempre nakikita siya sa Itbulaga, tapos nakikita din po yung ginagawa niyang pagtulong. Pero syempre kayo po ang masusunod kung sino ang tamang iboto. Samantalang opisyal naman pong welcome ng Pure Gold ang panibagong open na Pure Gold dito po sa Bansalan, Davao. Sabi kasi dito ng Pure Gold sa kanilang binitawang statement, welcome to Pure Gold Bansalan mga ka-Pure Gold. So ayan po yung statement, hindi ko na lang babasahin, basta meron daw diskwentro sa bagong open nilang Pure Gold dito sa J&F Bansalan, Davao. At eto pa ang maganda dyan, panalong pamasko daw December 4 to December 31, 2024 ang pwede pong mapanalunan. 12 winners of 25 second hakot worth of 10,000. Grabe. And 1 winner of Hatasu e-bike. Tapos 12 winners of P-Wallet credit worth of 3,000. So, ang mechanics po mga Kadabarkads, promo is exclusive to Aling Puring members only. For every 1,000 worth of purchase, customer get 1 raffle coupon. Single receipt policy only. Splitting of transaction is not allowed. Or splitting pala yun. Ang labo kasi. Drop entries only at the store where the purchase was made. So yan po ang mechanics para kayo ay makasali. Samantalang tumbukin na po natin ang sentro ng update natin. Tungkol po ito sa isang noontime show at sa Black Time P sa isang giant network. Sabi kasi dito sa headline ng Bilyonaryo, tatalo na naman Vice Ganda Ann Curtis. ABS-CBN GMA is still in talks on each showtime as Bilyars OTB lies in wait. The Lopez family ABS-CBN and Bilyonaryo Gilbert Duabet Jr. GMA Network are still ironing
out the details to keep Vice Ganda and Curtis and its Showtime crew entertaining Kapuso fans in the noontime slot. But ultra-bilyonaryo Manny Villar is lurking in the wings with rumors swirling, and the All TV is pledging network hungry for blockbuster content is ready to swoop in. Sabi pa dito, It's Showtime has been airing on All TV since June this year. It is also airing on A2C. A bubbler revealed that discussion to renew the show contract which ends this month are dragging on due to financial roadblocks. ABS-CBN is reportedly struggling to pay GMA hefty block time fees, which have piled up since its showtime launched on the Kapuso channel in April, while the show enjoys high ratings and wider reach, and revenues haven't kept pace. Adding to the intrigue, gossip sites speculated that its showtime might get replaced by GMA's TikTok lock, though management has shut down those rumors. GMA history doesn't help ABS-CBN case either. Remember, when the network dropped its decades-long partner tape Ink over unpaid fees for Itbulaga and Tahanang Pinakamasaya? Will Camille Villar join its Showtime? It is jump to All TV as its main channel? So ayun, nagulat po ako sa revelasyon ng bubbler ayon dito sa write-ups po ng bilyonaryo na itong ABS-CBN po ay nahihirapang magbayad ng block time fees sa GMA Network dahil napakataas po ng block time fees dito po sa Kapuso. Yan din po ang naging issue ng Tahanang Pinakamasaya kaya po sila ay nagpaalam dahil sa lumulubong utang di umano na hindi po nababayaran dito po sa GMA Network na di umano ay umabot daw ng 800 million dahil sa mataas nga po ang block time fees ng naturang network. So mukhang ito rin ang magiging kapalaran ng ABS-CBN sa programa nilang It's Showtime once na sila ay nagtagal dito. Kasi ayon dito are dragging on due to financial roadblocks. ABS-CBN is reportedly struggling to pay GMA hefty block time fees. Malaki yung block time fees nila kaya nahihirapan pong magbayad ang ABS-CBN dahil hindi daw po nakakasabay yung kita ng naturang programa, hindi daw po nakakasabay ang kita sa ads. So pag ganyan po, 'di ba, baka magpaalam na lamang ang It's Showtime sa naturang network. Although maganda yung ratings nila ha, pero yun nga lang, kung malaki naman ang binabayaran nyo dito sa network na to, isasakripisyo nyo po yung mataas na ratings na yan kung halos wala na kayong kinikita sa inyong programa at halos binabayad nyo na lamang sa block time fees. Kaya pala until now ay meron pa ring negotiation na nangyayari dahil hindi po mabayaran ng ABS ang Kapuso. Nahihirapan silang bayaran. So kung ipagpapatuloy po nila yung renewal dito sa naturang network, baka nga naman bumaon po sa utang ang ABS-CBN. So ano po ang masasabi ninyo dito mga Kadaver Gods? Hanggang dito na lamang po ang ating comment at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa DIRS 2.0.